Okay, so tingnan natin kung anong meron sa araw na ito. Libra. Hello my dear Libra. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dear, is yung ating daily reading para sa araw ng May 29, 2026. Titingnan natin, my dear, kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago ko mag-proceed or bago tayo mag-proceed sa ating reading, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang reading, thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung mga napadaan, napasilip lang sa ating channel. Thank you so much for dropping by. And gusto ko rin pong pasalamatan yung mga bago nating subscribers. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito sa ating channel at mahanap po ninyo kung ano man ang inyong hinahanap dito sa ating channel. Kagaya po ng lagi kong nasasabi o nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let's go na tayo, my dear Gemini. Ay, Libra pala. Libra, sorry. Pasensya na. Libra, sorry. Katatapos ko lang kasi gawin yung reading ni Gemini. So sometimes it happens, sometimes it's not. Sometimes we have here the Five of Pentacles. Partner is the Eight of Pentacles. Okay, my dear. This is the day na kinakailangan mong solusyonan. Parehas yan silang Pentacles, my dear. May kinalaman sa usapin ng pinansyal. To improve, elevate yung usapin ng pinansyal. Okay? Maganda tong energy niya, my dear. I love it. Kasi sinasabi na kahit na hindi mo gusto yung mga nangyayari sa usapin ng pinansyal or nakakaranas ka ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, sinasabi, my dear, na ngayong araw na ito, you can do something. Or as long as i-focus mo, my dear, yung paggawa ng solusyon sa usapin ng pinansyal, you will be okay. You will be fine. Okay? Parang sinasabi na may solusyon pa kung ano yung problema mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Five of Pentacles and the Eight of Pentacles. Let me see, next card is the Judgment card. Okay. Meron ka bang dinidedma na problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, my dear? Yung para bang iniiwasan mo, tinatakasan mo. Kasi yun ang energy na nakukuha ko over here eh. So, sa energy ng Judgment card, clarify na natin kaagad. And the Two of Wands, nai-stuck ka. Nai-stuck ka ba lately? Hindi mo alam po anong gagawin mo, no? Maganda tong araw na to, my dear, try mo lang. No? Subok ka lang. 'Di ba? Close your eyes and then sige lang, try mo lang. Kasi ang nakukuha ko dito sa card natin, para ka nai-stuck sa isang, kung hindi to mentality, sitwasyon. Pero based sa card natin, maganda to. Maganda tong araw na to. This is a very nice, my dear, na energy. Dinalaw ka ni Scorpio over here. Judgment is energy ni Scorpio. Kung titingnan natin sa tarot, that is the Death card. Kung i-connect natin ha, that is a Death card. Yung ano lang kasi, yung Scorpio na Death card, my dear, is the process. Ito kasi fixed na to. Ibig sabihin wala nang atrasan. Okay. So, yung Death card na kilala natin,
nabanggit ko na si Scorpio, sige, tutuloy-tuloy ko na ito. Si Death card ng tarot is hindi naman talaga siya nakakatakot. No, it's just more on the process na meron kang kinakailangan na baguhin. Or meron kang kinakailangan na ikat, and then pag naikat mo yon, okay na siya. No, you just need to trust the process na everything will be okay, everything will be fine. Sa energy ng judgment, ito yung change, my dear, na as in fix. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng madaya. 'Di ba minsan nakakapanood ba kayo ng palabas na parang yung matanda, dinalaw ni Death card, kinatok siya sa pinto, tapos pinapasok niya si Death card sa bahay niya kasi oras niya na 'di ba? Oras niya na, kaya kinatok siya ni Death card. Ano? Ang ginawa ng matanda, lumabas siya dun sa bintana. Doon siya dumaan sa bintana, lumusot siya, tumakbo siya, natakasan niya yung Death. And that's totoo, natatakasan natin yung Death. Okay, natatakasan natin yung Death. Pwede tayong magpa-hospital, alam na natin na meron tayong sakit, pwede tayong magbago ng lifestyle, natatakasan natin yung Death card. Okay. Eto kasi, hindi mo ito matatakasan, my dear. Kasi judgment na ito. This is the resurrection of the dead. Ibig sabihin, kailangan mo talagang tanggapin, my dear, na yung sitwasyon mo is fixed. At wala nang ibang magpapabago ng sitwasyon mo na yan kung hindi ikaw lang din. Ngayon, sa energy ng 2 of Wands, you are stuck. Nandun ka sa moment na magkapatuloy ba ako or hindi, So, nasa sayo yan, my dear, okay? Pero ngayong araw na to, maganda na gumawa ka ng mga hakbang para maayos kung ano man yung mga dapat maayos sa buhay mo, my dear. And sinasabi sa card na to, my dear, na wala na yan. Hindi ka na pwede mag-fairy tale dyan, na parang once upon a time, kailangan mo na samahan ng action, my dear, kasi meron kang 8 of Pentacles over here. Kailangan mong kumilos. Kung hindi ka kikilos, hindi yan magbabago. Let me see, next card tayo is the Magician. See? You need to embrace yung pagiging magician mo, my dear. Energy ni Mercury. Okay, you need to embrace, my dear, itong pagiging magician mo. Na kaya mong solusyonan, na walang imposible para sa iyo, na kung kaya ng iba, kaya mo rin. 'Di ba? Kung ano may nangyari sa iyo in the past, part na 'yun ng nakaraan. Experience na lang 'yun. 'Di ba? Bahagi na lang 'yun ng iyong nakaraan. Learn from it. Hindi ko alam kung ano pumipigil sa iyo, my dear, bakit ka na-stuck, pero sinasabi ng card na to, my dear, na kailangan mo i-embrace that you are the magician. Na hindi tatakbo yung isang buong major arcana kung hindi mo uumpisahan. Na ikaw yung gumagawa ng kwento ng major arcana. You are the magician of your life. You are the master creator of your life. Kung saan mo nilalagay yung focus mo, attention mo, yun ang mangyayari. If you are thinking na wala na, this is it, yun ang mangyayari. If you are thinking na kaya pa, meron pang remedyo, yun ang mangyayari. So, saan dun yung gusto mo? It's just matter of making a decision, my dear. Magpapaka-stuck ka ba sa isang sitwasyon? Or you will move forward? At ito yung araw, my dear, May 29, 2026 na. Magandang mag-umpisa. Hindi mo na matatakasan to, my dear. Lumabas na si Judgment card. Paki-clarify, si Magician, the Ace of Cups, energy of emotional release. May humaharang dito, my dear. Hindi mo nakikita yung pagiging magician mo. Ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Based dito sa card na to, ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Pakiramdam mo wala kang magagawa. You're so hopeless. Wala na. This is it. My dear, no. Ako na nagsasabi sa iyo, no. Ang utak mo, my dear, or ang utak natin ay napakalaking bakanteng 1 hektarya na lupa, sabihin na lang natin. Ikaw magdidesisyon kung ano itatanim mo dyan. Gusto mo bang gawin landfill ng mga basura yan? And then, go for it. Gawin mo landfill ng mga basura. Gusto mo bang magtanim ng mga sunflower? Pwede. Gusto mo magtanim ng mga flowering plants? Pwede. Pwede ka magtanim ng mga samut-saring gulay. Pwede ka magtanim ng samut-saring prutas, pwede mong halu-haluin. Pwedeng prutas, pwedeng gulay, pwedeng flowering plants. Depende sa'yo. Kung ano ang itatanim mo sa utak mo, yun ang mangyayari, my dear Libra.
Maniwala ka sa akin. This is the time, my dear, to reflect. This is the time, my dear, na i-embrace mo that you are the magician. You need to let go kung ano man itong mga doubt, mga fears. Doubt and fears, takot, di ba? O yung mga takot, my dear, na pumipigil sa'yo para masolusyonan yung mga problema. Di ba? The Three of Swords, di ba? May Three of Swords kayo. Hindi ka pwedeng magkaroon ng victim mentality, my dear, habang buhay. Ay, sinaktan niya ako, iniwanan niya ako, ganito, ganyan. Wala, my dear. Malamang you're getting some attention from people. Pwede. You can get attention from people pag nagkaroon ka ng victim mentality. Pwede naman. Pero, you are programming yourself to be weak. Pinoprogram mo yung sarili mo, my dear, na maging weak. Okay? Paki-clarify ang Three of Swords. The Queen of Wands. Hindi mo pwedeng, my dear, na hindi mo pwedeng hayaan si Three of Swords na hadlangan ng hadlangan si Queen of Wands. Kagaya na sinasabi ko, my dear, lahat ng nangyari sa'yo in the past is a part of your experience. Yes, hindi unpleasant. Yes, hindi maganda. Yes, masakit. Yes, makirot. Pero, life must go on. Tuloy-tuloy lang ang pag-ikot ng mundo, my dear, at hindi yun hihinto para sa'yo. So today, May 29, you need to make a decision. Kasi sinasabi dito, my dear, na you really have to make a decision. Hindi ka pwede may-stuck dyan, my dear. Hindi ka pwede may-stuck sa energy ng Five of Pentacles, which is like, wala akong pera, walang ganito, walang ganyan. Sinasabi ng Eight of Pentacles that you can do something about it. Hindi mo pwedeng gamitin, my dear, yung Three of Swords, which is may kinalaman sa mga heartbreak mo, disappointment mo, para hadlangan yung power ni Queen of Wands. Queen of Wands is the unstoppable na energy. Walang makakapigil kay Queen of Wands. Minsan meron pa nga nayayabangan kay Queen of Wands eh. Like sinasabi kay Queen of Wands, grabe ka naman ka-ambisyosa. Ay ano ngayon? Tao ako. It's normal na mag-ambisyon. It's normal na mangarap. The Magician, you are the Magician. Meron tayong Three of Swords. May Ace of Cups over here. Ibig sabihin may blockage sa iyong emotion. And you need to let it go now na. Bottom deck of the card is the Seven of Cups, Energy of Illusion. Wake up, my dear Libra. Wake up. Seven of Cups is energy of illusion. Illusion yan. Maraming illusion. You need to accept the reality of life, my dear. Habang nabubuhay ka, you are not immune sa pain. Habang nabubuhay ka, you are not immune with suffering. Habang nabubuhay ka na, you cannot control the energy outside. Pero one thing you can control, isang bagay lang ang kaya mong makontrol. Yun ay ang sarili mo. It's more on your belief system. It's how the way you look at yourself and how the way you look at the world outside. English yun, my dear. Ulitin ko. It's how the way you look at yourself and how the way you look at the world outside. Pwede din how the way you present yourself outside. Ganon. Okay. So, my dear Libra, yan na nasagap natin na message energy para sa araw na ito, May 29, 2026. Kagaya po na nasabi ko dun sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po.